Good afternoon sa inyong lahat. Welcome muli sa aking channel. Sana po yung mga stories na atin pong napapakinggan sa aking channel ay sana nagugustuhan nyo at meron din po kayong natututunan kahit konti. Yung story po natin ngayon ay tungkol kay Enoch. Kilala niyo po ba si Enoch? Siya ang tinaguriang The Man Who Walked into Heaven. So yung title ng story natin ngayon, The Man Who Walked into Heaven. Kung tayo po ay magdo-drawing ng lines, isasuggest, ano ang inyong masasuggest? Makikita natin yung mga lines na merong mahaba, merong maiksi, at marami pa iba't ibang sukat ng mga linya. Pero itong linya na to, ito ang pinaka marking only linya na nagmark sa buhay ni Enoch. Yung kanyang ama ay nabuhay ng 962 years old. Pero yun, 962. Sa panahon natin ngayon, wala nang ganun nabubuhay ng 962 years old. At yung anak niya ay nabuhay ng 969. So, diba, napakatagal. No? Sa atin ngayon, nasa 70 lang. Swerte na pag umabot pa ng 90. Pero nung panahon nila, nung wala pa yung baha ni Noah, ang mga edad ng tao ay umaabot ng 900 plus. 969. Pero si Enoch, siya ay nabuhay lang ng 365 years. Bakit kaya? Nagkasakit kaya siya? At siya ay namatay agad? Ano kaya naging dahilan? Bakit si Enoch ay nabuhay lang ng 365? So, hindi. Dahil ang katotohanan, si Enoch ay hindi namatay. Yan ang pinakamagandang bagay na nangyari o tungkol kay Enoch. Napaka-wonderful thing about Enoch. The Bible says, God took him, which means God took him away without having to die. So si Enoch ay hindi nakaranas na mamatay. That is something to think about. No? Isipin natin, bakit kaya si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan? But God does not treat everybody like this. So sa katotohanan, hindi natin alam na o alam natin o hindi ng iba alam na meron lang dalawang tao sa history ng buong mundo ang kinuha ng ating Panginoon at hindi nakaranas ng kamatayan. Kilala niyo ba kung sino sila? Sila ay si Enoch and Elijah. Sa tingin niyo, bakit kaya kinuha ng ating Panginoon si Enoch? Siguro meron talagang napakagandang dahilan kung bakit siya kinuha ng ating Panginoon. At meron exemption sa kanyang kaso. Meron diyang something tungkol dyan sa isang tao na yan na ginawa ng Diyos na kaya siya minahal ng Panginoon kaysa sa mga ibang tao nung panahon nila. Ano kaya ang nagiging dahilan? Bakit si Enoch ay kinuha ng ating Panginoon? So sa pagpapatuloy ng ating story, masasabi natin na si Adam ba ay hindi mahal ng ating Panginoon? Samantalang siya yung masterpiece ng creation at napakalapit sa ating Panginoon, masasabi ba natin na hindi siya mahal ng ating Panginoon at hindi siya kinuha katulad ni Enoch? Samantalang si Adan ay nabuhay ng 930 years. Paano naman si Seth? Siya ay nabuhay ng 912 years. At katulad din ng iba, mahal sila ng Panginoon. Ngunit, sila ay pinayagan niya o sila ay nakaranas ng kamatayan. Si Enoch, iba siya. Mahal siya ng Panginoon. Mahal na mahal siya ng Panginoon.
Kaya ba hindi siya nakaranas ng kamatayan? At siya ay kinuha ng Panginoon at siya ay mabubuhay magpakailanman? Ang tanong natin, bakit? Bakit kaya hindi sinabi ng Bible ang tungkol dito? Bakit hindi natin naiintindihan ngayon? At sapagkat ang sabi sa Bible, and Enoch lived 65, 60 and 5 years and begat Methuselah. And Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years. So pagkatapos ipinanganak naging anak ni Enoch si Methuselah, siya ay nabuhay lang ng 300 years at siya ay naglakad kasama ang Panginoon. Sapagkat siya ay kinuha na ng Panginoon. Mayroong sikreto dyan. He walked with God. Yun ang sikreto. That is what God wanted Adam to do from the beginning. Yun yung gusto ng Panginoon kay Adam at saka yung Eve ng umpisa pa man eh. Kaya lang, there wasn't anything God wouldn't have done for Adam that he walked with him as Enoch did. Instead of forgetting him and wandering away. So, kaya si Adan ay nakaranas ng kamatayan. So with Seth, Enos, and Kainan, at saka sa iba, God wanted them all to walk with Him. Kaya lang, walang nakapasa sa expectations ng ating Panginoon. Only si Enoch lang. Siya ay different sa iba. Mahal na mahal niya ang Panginoon sa buo niyang puso, kaya ganun. Meron siyang isang purpose lang sa kanyang puso. Ano ang kanyang purpose na yon? Isi-serve niya lang ang ating Panginoong Diyos at gagawin ang lahat ng kalooban ng ating Panginoon. Yun lang ang pagkakaiba ni Enoch sa ibang mga tao noong una. Siya ay naglingkod sa Panginoon ng kanyang buong puso. Palagi niyang iniisip ang Panginoon sa araw-araw. Lahat ng bagay na ginagawa niya at sinasabi niya ay kanais-nais lang sa Panginoon. Hindi siya nagiging selfish. Hindi siya nagiging madamot. Hindi siya nag-iinggit. Hindi siya nagtatanim ng galit sa kanyang puso. Ngunit, wala lang siyang itinatanim, kundi kabutihan at pagiging anak lang ng ating Panginoong Hesus. Kaya, hindi tayo dapat magtaka kung bakit ang itong taong ito ay mahal at napakalapit sa puso ng ating Panginoong Hesus. Na sinabi sa kanya ng ating Panginoong Hesus, "Here is a man after my own heart. He is just what I hope that all sons of Adam would be like, dear Enoch." So napaka-noble at godly soul tong si Enoch. And Enoch walked with God 300 years. So that was a long time. But God was testing him. Tinitesting siya every day, every moment. And the more God watched him, the more He loved him. So habang tinitingnan ng ating Panginoon si Enoch, lalo siyang minamahal ng ating Panginoon sapagkat siya ay napaka-bait at masunurin sa ating Panginoong Diyos. Day by day, week by week, month by month, century by century, si Enoch ay naglakad kasama ang ating Panginoon until sa huling paglalakad niya hanggang siya ay makarating sa langit. So yung pinaka bagay kung bakit si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan, hindi katulad ni Adam. Siguro, kung katulad din ni Adam na natutunan niya ding sundin ang ating Panginoon at mahalin niya ng buong puso, baka ganun din ang kanilang nangyayari. Ang Panginoon ay magbabalik ng kanyang pagmamahal sa atin. So yung pagmamahal natin sa ating Panginoon ay susuklian niya tayo. The Bible says that Enoch walked with God after he begat Methuselah, pagtapos niyang ipinanganak si Methuselah. That is, after his little boy was born. Having a little boy means a lot of most daddies. It would go well that
well it that as Enoch looked lovingly upon that precious baby of his, and he thought of the wonderful goodness of God in giving him a child like himself, that he gave his heart to God as never before and promised to love and serve him all his life. Be that as it may from the moment Enoch walked with God, which means they kept in step and they walked together, they must have talked each other's secrets through things could not reveal to anybody else. Hindi natin alam kung ano yung kanilang napag-uusapan, no? Pero ang alam natin, sabi sa Bible, si Enoch ay lumakad kasama ang Panginoon. That is when Enoch learned so much of God's plan for the future and why he was able to write the great prophecy. Behold, the Lord cometh with 10,000 of his saints, even though he was only the seventh from Adam. No? Meron siyang prophecy na sinulat na darating ang ating Panginoon na kasama ang kanyang 10,000 saints. God helped him to see clear drawn the ages to that wondrous day when Jesus shall come in His glory. Pinakita ng Panginoon sa kanya, no, na darating ang ating Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. And so after 300 years of walking with God like this, God took him. In the New Testament, we read that Enoch was translated that we should not see death. For before his translation, he had his testimony that he pleased God. It's that a beautiful record for a man to leave behind him. He pleased God. Could that he said of you, do you try to please Him every day, always? It's a wonderful thing to walk with God, seeking to please Him every thought and word and deed. And if we do, we know perhaps somebody like Enoch, ito shall going to right, walking right to in heaven. So napakagandang bagay na tayo ay lalakad na kasama ang ating Panginoon. Hanapin natin ang kanyang mga kalooban, susundin natin ang kanyang mga kalooban, gagawin natin ang kanyang mga nais. Tayo ay gagawa sa ikabubuti ng ating kapwa, sa ikabubuti at sa pagmamahal natin sa Panginoon. Magsiserve tayo katulad ni Enoch. Sana yung story natin ngayon tungkol kay Enoch ay inyong nagustuhan. Sa susunod ding story, maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood sa aking channel at sa lessons ng story na ating naririnig sa araw na ito. Ito ay tungkol kay Enoch na lumakad kasama ang Panginoon at siya ay kinuha ng ating Panginoon at dinala sa langit. Maraming salamat sa inyo. God bless.